Pasensya na po kayo ha, kung hindi maganda yung aking background. Pero para sa akin, okay na ito kasi kalikasan, ano, ha? Ang ating nasa likod, ano, ang liwaliwanag. Anyway, pag-usapan po natin itong gagawin ng Senado. At mukhang yan ang mangyayari kasi meron ng order ang liderato ng Senado na maghanda na ang lahat ng mga staff ng mga senador dahil sa June 2 ang trial against Vice President Sara Duterte. Pero naging negatibo po ang reaksyon hindi lang po sa mga mamamayang Pilipino, pati po sa mga prosecutor, mga congressman inilagay na prosecutor, 11 yan eh. Hindi nila matanggap at hindi daw tama na abutin sa susunod na kongreso ang trial. Dahil napakahaba pa nga niya ng panahon para gawin ito ngayon. Okay? So, hindi nila matanggap itong diskarte ni Senate President Escudero na sila po ay walang gagawin dahil nakareses ngayon. Naniniwala ang mga abogado sa loob at labas ng ating pamahalaan kasama na ang mga prosecutor na dapat ngayon na. Huwag after election, huwag na sa next Congress. Yung composition ng Kongreso at Senado ngayon bilang mga prosecutor at senador judges hanggang June 30, yan ang dapat mag-handle ng trial. At naniniwala pa rin, katulad ni Congressman Zamora, isa sa mga prosecutor, na nag-react sa isyong ito at panindigan pa rin ngayon ang kailangan. Iba ang paniniwala ng Senado tungkol dito. Kaya sabi niya, dapat yung saligang batas ang masunod at sundin. Aba, eto, pakinggan natin ho yung paliwanag sa interview ng media sa kanya. Oo. That's correct po. Actually, that is the stand of the House of Representatives and all of our lawyers po. Wala naman po nakalagay sa saligang batas or sa Senate rules that there should be a special session. Kailangan special session. Sa impeachment trial. Ang sinusunod lang na po natin, yung nakalagay nga na trial shall forthwith commence and wala naman pong ibang kahulugan ang forthwith kundi immediately, agad-agad. And for us to act swiftly on the matter. I'm sure po, maski kayo naman, alam nyo that this is not an ordinary trial, this is not ordinary legislative work, kaya po kailangan mabilis ang pagkilos ng mga parties involved. Dahil po, the very essence of an impeachment proceeding is to protect the office that the person impeached or the official impeached is holding. Hindi naman po. So malinaw po yan, hindi pangkaraniwan, hindi ordinary na usapin ito. Pangalawa, sa pinakamataas na posisyon, higit sa lahat, ito pa ho yan. Diba? Hindi naman ho nakakaila. Na yung kasama dun sa article of impeachment ay yung pagmumura at pagbabanta sa buhay ng Pangulo. By the way, salamat kay Congressman Zamora, isa sa mga prosecutor na siya kung nagsalita dyan. Okay? Kasama yung pagmumura at saka yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo nang ginawang press conference ni Sara Duterte noong November 23, 2024. Diba? Kaya kinasuhan siya ng inciting to sedition ng NBI sa DOJ. Kasi nakita ng NBI, lihitin mo yung video at saka press conference, pinatunayan pa ng mga vlogger at reporter na nag-attend ng press conference na yan doon sa sinasabi niyang meron siyang inutusan na para kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Napakabigat po nun na mag-utos ng ganyan yung pangalawang Pangulo. So kaya hindi pangkaraniwang impeachment itong usaping ito. Una, pangalawang Pangulo, pangalawa sa pinakamataas, at yun nga kung kanyang mga banta. Kasi sa ngayon, itinuturing pa rin po ng pamahalaan, mga kaibigan, na active threat. Ibig sabihin, may threat sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Kasi yung inutusan, nasabi rin ni Sara, nag-commit sa kanya, yes ma'am, gagawin daw niya. Okay? Abay, hindi natin alam kung sino yon at ilan yon.
Eh ang Pangulo ay biyahe ng biyahe, nangangampanya para sa kanyang kandidato, nagpupunta sa mga probinsya dahil doon sa ayuda at yan yung mga proyekto na ginagawa at marami pang iba. Ang First Lady, ikot din ang ikot. Si Speaker, ganun din. Kakampanya rin yan, so lalantad sa publiko. Pero yung active threat, hindi nawawala. So yan po yung hindi naiintindihan ni Senator Chis Escudero na habang si Sara Duterte ay nasa kapangyarihan pa din at hindi na i-impeach, ay kayang-kaya po nitong gumawa ng mga hindi po maganda, di ba? Kasi yung mananakaw sa gobyerno, di ba? Parang sanay naman na tayo na ninanakawan tayo eh. Tayong mga Pilipino, sanay na tayong ninanakawan tayo, kinukurakot ang ating kaban ng bayan. Yung mga lagay-lagay na yan, mga bribery, mga ano na yan, mga pamimigay ng pera, di ba? Sanay na tayo dyan eh. Pero, di ba, yung isa pong mapanganib ay yung pagbabanta ni Sara Duterte sa buhay ng ating Pangulo na kapag nangyari po yan ay malalagay sa alanganin ng ating bansa. Bakit? Hindi natin gusto na may mangyari talaga kay BBM. Hindi natin yan gusto at ayaw natin nga yan mangyari. Kaya tayo ay pro-impeachment. Pro tayo na matanggal sa pwesto si Sara Duterte. Ayaw natin yan eh. Diba? Pero kung sakali man na may mangyari kay BBM, naku po, imagine niyo na lang na isang Duterte ang hahawak ng ating gobyerno. Imagine niyo po na anak ni Digong, na pinakamalupit na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas ang mamumuno, ang papalit kay BBM. Diyos ko, baka malagay na naman tayo sa alanganin. Baka ang ating bansa bumagsak ang ekonomiya. Baka po ang ating sa halip na tayo ay nasa maganda ng kalagayan sa FATF o yung tayo naalis na sa gray list, baka mapunta pa tayo sa blacklist. Diba? Dahil ang uupo pong presidente ay bukod sa walang diskarte, walang sariling pagdedesisyon, mahina po ang kanyang utak at hindi po ito pang presidente, si Sara Duterte. Dapat nga pang ano lang yan pang barangay lang yan, pang konsel lang ng barangay yan kasi mahina po, 'di ba? Hindi tayo nagbabase dito sa sa yung gagawa tayo na istorya. Hindi, nakikita natin mahina talaga ang kanyang pamumuno. 'Di ba? Dinadaan sa lagay ang lahat ng kanyang ginagawa. Naglalagay sa DepEd, sa mga tauhan ng DepEd para maging sunod-sunuran sa kanya. 'Di ba? Kaya sana naman magkaroon ng tawag dito, konsiderasyon ang ating Senate President na itong si Sara Duterte, 'di ba? Ay malitis na at kung guilty, di matanggal, di kung hindi, 'di ba? Kung hindi naman na labag sa batas ang kanya nagawa at hindi po unconstitutional at katanggap-tanggap ito bilang gawain ng isang vice presidente, 'di ba? Di mapawalang sala. Di ba siya ay malilitis at magkakaroon ng patas na pagtingin sa kanyang mga kinakaharap na reklamo. Yun lang naman ang punto punto doon, di ba? Yan din ang punto ni Sir Mike Abe. Ngayon mga kaibigan, wag naman sana. Ulitin ko, wag naman sana. Paano kung may mangyari sa ating Pangulo? Paano kung yung inutusan ng pangalawang Pangulo para kunin ang buhay ng Pangulo, hindi na makontrol at gawin ito? Magkakagulo ang bansa. Huwag naman sana mawala ang Pangulong Marcos. Magte-take over si Sara. Kasi sa ilalim po ng saligang batas, siya yung number 2. Ano man ang mangyari sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo ang uupo sa ayaw at sa gusto natin dahil yan ang sinasabi ng saligang batas. Kaya yung threat sa Pangulo nandyan. Yung threat sa demokrasya at threat sa mga mamamayang Pilipino nagmamahal kay Pangulong Marcos at sumusuporta sa ating administrasyon ngayon ay may banta na rin. Yung po'y nakakabahala. Ngayon kung June 30, balikan natin yung paninindigan ni Escudero, Senate President, na sa June 30 magsisimula. So 3 buwang mahigit. Ngayon, tapos na itong February. So yung buwan ng March, April, and May, napakadelikado niyan. Ang haba po niyan.
Mabuti sana kung nahuli yung inutusan ng pangalawang Pangulo para kunin ang buhay ng Pangulong Marcos. At least, mababawasan yung threat. Pero at large ano nga, hindi natin alam kung sino yun. Although alam ko, mga kaibigan, mayroong idea ang mga otoridad, ang CID at NBI kung sino yan. Pero hindi pwedeng i-reveal kasi pwedeng i-deny yan. Kailangan mahuli muna after makita yung mga ebidensya. At saka kung ilan yun, hindi natin alam. So, huwag kayong matakot. Sinasabi ko lang ang totoo. Until now, habang hindi nagkakaroon ng trial, ang panganib sa buhay ng Pangulo, nandyan pa rin. Habang nandyan si Sara Duterte. Habang nandyan yung inutusan kung sino man. At yun nga yung ulitin ko, yun ang pinakamasaklap. Huwag sana, pag may nangyari sa ating Pangulo, mag-take over automatic ang mga Duterte. Kasi siya yung Vice President. Hindi pwedeng pigilan yan. Nasa saligang batas yun Kaalyado o hindi ang pangalawang Pangulo, siya ang uupo kung halimbawa ang Pangulo ay nagkasakit, hindi na kayang patakwin ng gobyerno, ang Vice President mag-take over. Halimbawa mag-resign sa kung anong dahilan ng Pangulo, mag-take over ang pangalawang Pangulo. Halimbawa mayroong malagim na nangyari sa Pangulo, automatic mag-take over kasi hindi pwedeng vacuum, hindi pwedeng bakante ang posisyon ng Presidente. Yung succession na tinatawag, President, Vice President, Senate President, House Speaker, at Chief Justice yung top 5. So makikinabang ay yung number 2. Wow! Paano yung threat? Paano yung seguridad? Paano ang demokrasya? Yan po ang nakasalalay dito sa kabagalang paggalaw ng Senado. Kaya tama lang po ang mga lawyer, na mga eksperto sa batas, ang taong bayan at boses ng mga mamamayan Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Kasama na po ang channel ko ito. MA Pinoy TV at isang channel ko, Mike Abby Opinion, at tumatalakay dito. Maging marunong, mapagmahal, manindigan para sa ating bayan. After all, lahat tayo Pilipino. Mga ibabaw ang katarungan, mga ibabaw ang batas. Huwag sana ang pangsariling kapakanan. Although ramdam natin, yan ang galaw ng iba. Please like and share ang ating video. So, ayun. Ganon-ganon na lang ba yun? Si Sara Duterte, hindi na mapaparusahan. Kasi parang sa ating nakikita, naobserbahan, parang binabagalan lalo para hindi maparusahan si Sara. Aba, ano na po ba nangyayari? Diba? Parang hindi naiintindihan nitong si Senator Chis Escudero yung urgency ng sitwasyon. Na habang si Sara Duterte ay nakaupo sa opisina ng Vice Presidente, habang siya ay mayroong kapangyarihan, kayang-kaya niyang gumawa ng kanyang mga binabanta, ng kanyang mga threat, kayang-kayang gawin dahil nandiyan siya sa kapangyarihan. Ang dapat nga po, di ba, mas bilisan pa nila. Bakit? Kasi nakasalalay po dito ang buhay ng Pangulo. Kaya nga po hindi na ako nagtataka kung itong si Sir Mike Abe ay medyo nadidismaya kay Senator Chis dahil nga po syempre 'di ba kahit naman yata sino na mamamayang Pilipino na pumapabor sa impeachment at gustong malaman ng katotohanan, medyo magdadalawang isip pagdating dito kay Senator Chis Escudero. Kumbaga parang magkakaroon ng mga agam-agam na bakit? Ano ang dahilan at hindi pa maituloy-tuloy? Ano ang dahilan? Anong pumipigil? Marami naman pong nagpapatunay, nagpapatotoo, yung forthwith dapat agad-agad. At wala pong nakalagay doon na forthwith, pero kapag nakaresist kayo, pagbalik na lang ng sesyon. Wala pong ganun So, meron pong mga nananawagan na magkaroon ng special session at pwede daw po yan ipatawag ni PBBM. Kung hihiling daw po ang Senado ng special session, pwede daw po itong aprubahan ng ating Pangulo. Ang tanong, ang ating bang Pangulo ay gagawin ito? Siyempre hindi. Bakit? Kasi po, kung gagawin naman ito ng ating Pangulo na may mag-i-initiate na magkaroon sila special session tapos
aaprubahan ng ating Pangulo, di ba sabi nga ng ating Pangulo, wala siyang power over impeachment kung ano man ang gawin. Wala siyang, kumbaga, tutol siya dyan, ayaw niya dyan. At isa pa, di ba, binibintang na nga ng mga DDEBs kay PBBM na gusto daw ni BBM na ma-impeach si Sara Duterte. Marami daw mga kakampi ni BBM ang gustong ma-impeach si Sara Duterte. So kapag po ginawa yan ng Pangulo, edi magkakatotoo yung kanilang ibinibintang. Diba, magmumukhang totoo kahit hindi naman. Kaya po, much better na lang na hands off na lang ang ating Pangulo at walang magagawa tingin ko ang mga mamamayan na pabor sa impeachment na maghintay na lang kung kailan talaga ito sisimulan. So kung sisimulan talaga ito sa June or July, tapos na ang eleksyon at meron ng mga bagong senador, ibig sabihin po niyan, diba, kailangan po nating tindigan ito at gawin natin yung nararapat. Ano yon? Huwag ipapanalo ang mga kandidato ni Digong. Lahat. Bongo, Bato, Willie, etong si Vic Rodriguez, Jimmy Bondoc, Marcoleta, lahat ng kandidato ni Digong, lahat ng senatoriables na kumakandidato kay Digong, huwag ipanalo. Para sigurado na kapag dating ng 20th Congress, ilan na lang ang kaalyado dyan ni Sara Duterte, ilan na lang ang kakampi niya dyan. Diba? Doon lang po tayo magkakaroon ng hustisya. So, diba, kung puro delay, pwede gawin natin. Kayang-kaya naman siguro yan. Kasi, nung panahon ni Digong, nung 2016 election, nagawa naman yan ng Nationalista Party, PDP Laban, Lakas CMD, KBP, yung mga mga loyalista. Ano pa ba? Basta yung mga mga limang partido yan na nagkaisa para ipanalo si Digong. So, nagawa noong 2016, kaya rin siguro ngayong gawin. 2025 na hindi ipanalo ang mga kandidato ni Digong. Dahil delikado po. Kapag nanalo ang mga kandidato ni Digong, may nanalo dyan, kaalyado ni Digong, narinig nyo naman siguro yung panawagan ni Digong. Diba? Iboto ang kanyang mga senatoriables para safe na daw si Sara. So, ito pong mga kandidato sa pagkasenador ng PDP Laban at yung ilang mga independent na kumakandidato, ibig sabihin, sila'y kumakandidato hindi para sa bayan, kung hindi para kay Sara Duterte, kay Digong, at kay Kibulok. Lahat po ay kumakandidato para i-save ang kapakanan ng mga Duterte. Kaya po, mag-ingat. Mag-ingat po. Huwag na lang iboto. Huwag po tayong bumoto ng kahit sinong nasa senatoriables ni Digong. Independent man o PDP Laban, huwag panalo para po walang tuta si Digong sa Senado. So lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na to. Thank you sa video ni Sir Mike Abe na na-reaction na natin. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.